Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 17, 2025. At ang araw po na ito ay kaarawan po ng aking dalawang anak. Kung tawagin ko po sila ay Burikita at saka Bebe ko. ah, yung isa turning 21 at yung isa turning 16. Kaya maaga po ang live po natin. Maligayang kaarawan sa aking mga anak sapagkat mamaya po nasa Batangas City po kami. May nakita po kaming magandang public resort dun eh. No, ito share ko lamang sa inyo bago tayo dumako dito po sa ating talakayan. Ito, sino ba yung mga taga Batangas diyan? Ito na yata ang isa sa pinakamaganda, affordable, at Instagrammable na beach resort na puntahan ko sa Batangas City na for as low as 150 pesos na entrance fee Mura lang, ano? ay ma-enjoy mo na yung ganito kagandang place na nasa baba lang halos ng Monte Maria Shrine na may infinity pools na napaka-Instagrammable at may overlooking view pa ng dagat. Murang-mura, 150 lang ang entrance fee. Tapos, may enjoy mo na yung nature. At malayo nga lang. Kaya maaga po kami mamaya. Maaga rin yung live natin. I do not know kung makakapag-live ako doon dahil mukhang mahina po ang internet dito. Doon sa lugar. Ano. Ngayon, dako po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue. Patuloy po nating tinututukan ang mga issue na bumabalot sa ating lipunan, sa pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kaakibat, masakit man tanggapin, na korupsyon sa panahong ito. Pero nagpapasalamat tayo sapagkat kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga ni Anthony Taberna, hindi tayo mamumulat ng ganito kamulat sa mga korupsyon na nangyayari sa ating lipunan o gobyerno sa kasalukuyan. At bahagi po ng mga alegasyon ng korupsyon ay ito pong Vice Presidente po natin na ngayon may panibago pong lumantad na whistleblower at ito po ay di umano'y hindi malayo sa kanya sapagkat ayon sa mga claims ng party nitong si Ramil Madriaga, siya po ay ninong di umano ng pinakabatang anak nitong si Sara Duterte at sinasabing pinagkatiwalaan ito ng lubos ni Sara Duterte kaya nabansagan po itong bagman ni Sara Duterte. Ang tanong, dapat ba nating paniwalaan ang mga salaysay, pahayag ni Ramil Madriaga? Kayo po ang makakasagot niyan sa inyong mga pag-appreciate ng mga bagay-bagay sa publiko, yung mga impormasyon na lagi po nating nakikita. At syempre kung ako naman po ang tatanungin ninyo, naniniwala po ako sa ilang mga parte ng salaysay nito pong si Ramil Madriaga. Lalong-lalo na kung ito po ay may kaugnayan doon sa mga posted na mga photos sa kanyang ngayon ay deactivated na pong Facebook page. Kasi mahirap naman pasinungalingan yung bagay na yon na katulad po ng siya ay tumayo bilang convener or founder ng ISIP or Inday Sara is my president. Fact po yun. Hindi po yun mapapasinungalingan dahil may mga ebidensya talaga. At ito nga ay rehistrado pa sa Securities and Exchange Commission. Pero syempre, tataas ang ating isipan kung makatotohanan ba yung sinabi niya in relation to that na binigyan siya ng instruction nitong si Sara Duterte para magtatag ng isang grupo para sa kanyang kandidatura sa 2022. Kasi kung public information ang pag-uusapan natin, wala namang in fairness dito sa mga Duterte, wala namang public announcement na naghangad na tumakbo sa pagkapangulo si Sara Duterte. Pero alam din naman natin na ang mga Duterte mahilig po yan sa pagsasalita, kunyari hindi tatakbo pero tumatakbo. Ganun na ganun po ang kanilang diskarte at naging matagumpay po iyan nung kumandidato sa pagkapangulo itong si Rodrigo Duterte dahil una, nagpakeme-keme ito. Kunyari ayaw tumakbo sa pagkapresidente pero style lang pala para mas tumakas ang hatak sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, pakinggan po natin ang reaksyon dito nitong political vlogger, isang abogado
na kinagagalitan ng mga Duterte supporters at isang kakamping, si Attorney Jesus Palsis. Pakinggan po natin yung kanyang insights at reaksyonan po natin. Sa pagkakataong ito, makausap natin ang public interest lawyer, political analyst at blogger na si Attorney Jesus Falsis. Magandang gabi po, Attorney Falsis. Welcome back po sa Arangkada Balita. Good evening, Sir Jack Maminya. Yes, Attorney, kanina nga po ay isinumite na sa Office of the Ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Una po, kayo mismo, ano ang reaction nyo nung unang lumutang si Madriaga? Kasi marami ang skeptic pa rin na maniwala dito kay Ramil. Well, yung history kasi ni Ramil Madriaga, ngayon lang natin na bubulat-lat. So, pag tinitingnan mo naman yung mga sinulat niya sa affidavit niya at chinek mo yung kanyang Facebook, na ngayon medyo nawawala na or down na, hindi na pwede ma-access yung Facebook niya. Pero nung na-access mo pa yung Facebook niya, matutugma naman yung mga sinasabi niya na malapit siya kay Vice Pangulong Sara Duterte, na nakaka one-on-one call pa niya, nakaka-Zoom one-on-one din niya si VP Sara. So mukhang malapit na malapit talaga siya kay VP Sara. Tapos yung kanyang isang movement na tinayo di umano nung tatakbo pa lang si VP Sara for 2022, yung Isip Pilipinas. Ito yung mga bagay na mahirap pabulaanan ng Duterte supporters. Kaya marahil hindi nagsasalita rito si Sara Duterte kasi given publicly posted yung mga situations or transactions sa pagitan po ng dalawang kampo, si Ramil Madriaga saka syempre yung mga sumusuporta din dito kay Sara Duterte. Pero uulitin ko lamang mga tol, dapat maging mapanuri tayo kasi may mga kanya-kanyang motivation ang mga lumalabas na testigo sa ngayon, like si Orly Gutesa. Hindi natin alam kung ano talaga ang kanyang motivation maliban doon sa kinlaim niya publicly na ito raw pong ginawa niya ay para sa bayan at kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero parang ang hirap panoorin ay paniwalaan dahil after niya magsalita, hindi na po siya nagpakita. Si Saldico naman nagpapahayag ng mga bagay-bagay claiming na ang nasa likod ng korupsyon walang iba kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Pero ang problema, ayaw niya naman panindigan sa pamamagitan po ng pag-uwi dito sa Pilipinas at ilabas ang mga kaukulang ebidensya. Kasi kung mere statement lamang sa harapan ng publiko, lalong-lalo na in the form of blogs na hindi nga pinanumpaan, lalong mas mahirap pong paniwalaan yon. Dito naman kay Ramil Madriaga, ito po ay notarized, pinanumpaan niya talaga at naninindigan siya sa kanyang mga sinasabi through his lawyer. Pero hindi rin naman natin dapat sabihin na gospel truth. Sabi nga ng iba, hindi dapat natin to paniwalaan ng para tayong namimingwit na ito kagad. Pagka nabingwit mo, huli na kagad. Hindi po ganun. Kasi, like for example, yung claim niya sa magnetic lifters, that is subject for many corroborative evidence dapat. Dahil the mere fact na binanggit niya yung magnetic lifters and associating Mans Carpio, hindi po sapat yon. Pero ang reservation naman dyan ay magbibigay siya ng mga panibagong pahayag at mga kaukulang ebidensya sa kanyang mga kinlaim doon sa 5 pages na sworn affidavit niya. But ito yung pinakapunto. Yung mga pinapaliwanag dito ni Attorney Palsis, ay tingin ko hindi na ito pwede pang pagdudahan pa. Hindi na ito pwede pang paghinalaan pa na walang katotohanan sapagkat hindi naman siguro nagsisinungaling ang photograph. At nung mga panahong ito po ay posted, kung makikita nyo nga po sa thumbnail natin, September 29, 2021, hindi pa uso ang AI nito. Mahirap pong mag-generate ng mga fake photos and videos. Mga magagaling lamang sa pag-edit. At
pagka inedit naman, makikita din naman natin yung history ng edit. At wala po iyon dito sa deactivated ng page ni Ramil Madriaga na kung tawagin ay Ramad Riaga CST. Sa mga nagtatanong, paano yan? Deactivated na yung Facebook page. Alam niyo, merong digital prints. At saka lahat ng mga ginawa po natin sa internet, nagiiwan po yan ng fingerprint, kumbaga sa kamay, na hindi po mababago kailanman. Nananatili lamang yan sa archive ng mga platforms ng social media katulad po ng Facebook, at in the event na kailanganin talaga yan, pwede pong sa pamamagitan ng kautusan ng korte, isupuena ang Meta para i-produce yung mga dapat na i-produce na mga impormasyon kaugnay ng deactivated account. Kaya wag tayo masyadong mag-alala dyan. And yung mga screenshot naman ito, nagkalat na rin. Meron din tayong screen recording sa ating previous live streaming. Balik po tayo dito po kay Attorney Jesus Palsis. As pag chinek mo yun, meron din siya mga pictures nun, tsaka sa SEC, so ang mga netizens, including ako, chinek ko naman din kung may ISIP Pilipinas na SEC registered kasi sabi niya, may ganun daw na company or movement. Meron naman sa SEC, no, ISIP Pilipinas, makikita din yan. Pwede i-google sa SEC. So, may mga allegation siya or facts na nagtutugma sa katotohanan kapag i-validate mo. Of course, yung mga iba pang mas mabibigat na allegation o detalye, kailangan pang further investigation may case build-up kasi hindi naman yan pwedeng mag-google lang or makita sa internet. So yan ang kailangan investigahan ng ombudsman and maganda na nag-file or pinisenta ng abogado ni Madriaga ang affidavit ni Madriaga kay ombudsman. Hindi lang siya kwento lang or allegation, hindi lang siya politika na pinalutang lang yung affidavit para manila. Talagang nilagay siya sa proseso para Yon ang pinagkaiba kay Orly Gutesa. Di ba? Sabi nga ni Attorney Jesus Palsis, talagang inilagay sa proseso for accountability. Kasi kung talagang serious, itong si Orly Gutesa, sa kanyang sariling inisyatibo, pumunta siya sa ng Senado, di ba? Pero alam naman natin na ang nag-endorso sa kanya dyan, si Rodante Marcoleta. Matapos nun, hindi niya na pinanindigan no? Unlike itong si Ramil Madriaga through his lawyer, pinunta sa ombudsman. Ang susunod kasi dapat kay Orly Gutesa ay DOJ o kaya ombudsman. Kung tutuusin, nung mga panahong yun, ang ombudsman, hindi na pala, no? Kasi retirado na rin itong si Samuel Martires. Pero yun ang right thing to do. Matapos kang magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee, which is the primary task is to inquire in aid of legislation, yung criminal aspect or accountability, di mo naman makukuha dun Dahil ang layunin lang naman ng Blue Ribbon Committee, kumuha ng mga impormasyon at sa pamamagitan ng mga impormasyon na ito, makakatulong sa kanila sa paglikha ng batas. And the most na magagawa nila is to recommend criminal filing sa mga taong binabanggit sa kanilang hearing. Siyempre, equipped with evidence yun. Kaya ang dapat sumunod na ginawa nitong si Orly Gutesa, pumunta sa Department of Justice, which is pinapaunlakan naman siya. Pero ano ang ginawa ni Orly Gutesa? Hindi na siya nagpakita. At never been seen, never been heard, simula po nung nag-testify siya sa Senado. O paano mo ngayon paniniwalaan ang intention nitong si Orly Gutesa na sinasabi niya para sa bayan at para sa kinabukasan ng kanyang pamilya? Kasi kung ikaw ang magsasalita nun, panindigan mo hanggang doon sa proper forum, which is the Department of Justice or Ombudsman, as explained nga dito ni Attorney Jesus Palsis. At ma-check ng ombudsman na napaka-makapangyarihan ng ombudsman. Ma-check niya yan kung totoo o hindi yung mga aligasyon doon dahil madaming kapangyarihan
ang ombudsman. Doon po sa mga aligasyon, ano po sa tingin nyo yung mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara? Madaming mabibigat, pero dun muna tayo sa yung mas alam ng taong bayan kasi yun yung siyempre talagang palaisipan or malaking tanong dati pa nung nagkaroon na ng mga aligasyon ng issue kay VP Sara. Unang-una dyan siyempre yung 125 million pesos in confidential funds na nagastos di umano 19 days, tapos yung pala 11 days lang nagastos December 2022. Ano yan, on record yan na may ganong amount, may ganong nagastos, December 2022. Ngayon, mukhang pag kinonek mo yun doon sa aligasyon ni Madriaga na meron sa kanyang pinadistribute na mga pera mula sa confidential funds di umano, mukhang natutugma yung 125 million, naging 3 o 4 na duffel bag. May mga 30 to 35 million daw bawat duffel bag. So kung 4 yun, magiging around 125 million yun. No? Of course, hindi eksakto yung sinasabi nyo na amount na laman per duffel bag. Pero mukhang nagkaroon nga tayo ngayon ng idea sa wakas kung ano yung sagot. O maging fair tayo. Kakasabihin ng mga tatangatang Duterte supporters na nanonood sa atin dito, ganito, ganyan. O. Yung sinasabi ni Atty. Jesus Palsis, nagko-coincide sa publicly available information ayon kay Ramil Madriaga. Di ba? Kaya dalawang pwede nating isipin dito. Either totoo talaga yung sinasabi ni Ramil Madriaga, meron siyang personal knowledge dahil siya mismo gumawa nun, o kaya naman, publicly available information kaya madaling gumawa ng kwento. No? Kaya sa akin, ang take ko dito mga tol, hindi sapat yung pahayag ni Ramil Madriaga claiming na ang confidential funds, ang mga ilang pera dito, nagkaroon siya ng association, siya ang napag-utusan, dinala sa mga ganito. Hindi sapat yan. Ano? Para mas maniwala, ako in particular, na totoo ang sinasabi niya na siya ay nagdala ng pera sa parking lot ng Office of the Ombudsman somewhere in Cabuyao, Laguna, intended for a mayor, at sa ilang pang mga lugar na hindi ko na maalala, dapat may mga ebidensya siyang maipakita. No? Yung log ng text nila, ng tawag, sinasabi niya na tumawag daw sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-iiwan nga yun ng mga ebidensya, digital prints kung tawagin, ano? Pero ang maganda dito mga tol, yung sinasabing cellular phone na ginagamit ni Madriaga during those times, nasa kustodiya ito ng Regional Trial Court ng Manila. At yon ang sinasabi ng kanyang kampo na kapag ka in the interest of national security ay baka pwedeng ma-release yun ng korte para masuri, no? Magkaroon ng pag-iimbestiga doon mismo sa nilalaman ng cellphone. At pag nagtugma na yon sa kanyang mga sinasabi, tingin ko wala nang lusot itong mga pinagbibintangan niyang mga individual. 2 kernel sa actually 3 yata sa Armed Forces of the Philippines, Nolasco, La Chica, meron pang isa hindi, Nolasco at La Chica, no? Tapos si Madriaga. Parang sila yung nag-uusap-usap. Tapos nandiyan din si Attorney Raymond Munsayak, no? At hindi mawawala syempre diyan yung mga di umunay kasabwat sa Office of the Ombudsman. At syempre ang pinaka-primary actor o actress ito pong si di umano'y Vice President Sara Duterte. Sa saan napunta o paano ginastos yung 125 million confidential funds in 11 days. Kung totoo yung aligasyon ni Madriaga, ang sagot doon hinati-hati at dinistribute to 3 to 4 locations or deliveries. Isa daw sa Cabuyao, Laguna, isa sa Ombudsman parking lot, which is kagimbal-gimbal at kahindik-hindik na aligasyon, no? Yung pag narinig mo yan, parang talaga may ganung pala.
Tapos isa din drop off sa isang comedy bar sa may timog Tomas Morato, no, na di umano mahilig puntahan ng mga alumni ng San Sebastian. At mayroong picture dyan, si Madriaga na si Attorney Monsaya, OVP spokesperson, ay inawarda ng isang certificate sa isang comedy bar, restaurant sa Tomas Timog, na mukhang kung yun yung tinutukoy, pwedeng i-validate ng ombudsman. No? Tingnan kung may iniwang pera doon, may second floor ba, comedy bar ba talaga yun, madalas ba talaga pumunta ang mga alumni ng San Sebastian Law School kasi doon graduate at nakakuha ng law degree si VP Sara. So yun yung parang connection na tinapahi ni Madriaga sa confidential funds ni VP Sara. Tama po bang dahil sa affidavit na isinumite sa ombudsman ay pwede nang mabuksan ang mga bank account ni VP Sara? Ang bank accounts kasi ng isang government official or pribadong tao, generally private, may bank secrecy tayo. Pero madami kasing batas, so mayroong mga 3 na batas na mag-i-interact sa issue na to, na kapag may naka-file na criminal case for investigation ni Ombudsman, si Ombudsman kasi binibigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan na mag-investigate and to require any government agency, except the Supreme Court and except Congress, require any government agency to cooperate. And kung may kailangan documents or may kailangan records si Ombudsman, required ang mga agencies na to na tumulong. Otherwise, they can be administratively disciplined by the Ombudsman. So, that's one, the Ombudsman law and the Constitution. Second, yung sa bank secrecy law naman, meron kasi dong exception na yung bank secrecy does not apply in cases of impeachment. So ngayon, wala pa namang trial, but we have to note. Laging sinasabi yan. Una ko nga napakinggan yan, in fact, kay dating Senador Antonio Trillanes. No? Na in cases of impeachment, yung bank secrecy law na waive. At marahil ito yung kinakatakutan talaga ni Sara Duterte, kaya by technicalities gagawin nila pag wag lang matuloy ang impeachment like what happened noong nakaraang unang impeachment niya na ngayon nakabinbin sa Korte Suprema. Ano ba ang mga naging basis nila doon? Yung constitutionality ng impeachment complaint filed by the House of Representatives. And eventually, and unfortunately, dineclare po yan ng Korte Suprema na unconstitutional, siding for Sara Duterte, di ba? Kasi sabi, na violate daw yung karapatan niya to due process and speedy trial. Nagtataka lamang tayo sa desisyon na yun ng Korte Suprema, bagamat hindi naman po tayo abogado, pero katulad din po ng paniniwala ng mga legal expert, paanong nawala yung karapatan niya to due process kung binigyan naman siya ng pagkakataong sagutin ang mga bagay-bagay na yan, partikular sa mga budget hearing and committee hearings na hindi niya ginawa na sumagot. No? Pangalawa, paanong malalabag yung right to speedy trial kung hindi pa nagsisimula yung pagliliti sa Senado? No, yun yung mga basic na concern natin kahit hindi po tayo abogado na parang binaliwala lamang with due respect dito po sa Korte Suprema. Korte Suprema, anyway, hindi naman ako abogado. And lahat ng sinasabi ko dito is part of lang ng ating freedom of speech or expression. And I do believe sa mga sinasabi ko, wala akong nagiging paglabag sa batas at kinokondena ko ang kabagalan din ng Korte Suprema sa kanilang pag-aksyon sa mga bagay-bagay katulad po ng mga nakabimbing disbarment proceedings specifically against Sara Duterte. Mahigit 1 dekada na yung isang disbarment niya na nanapak po siya ng sheriff until now, hindi ito nire-resolusyonan ng Korte Suprema. Anong meron? Bakit ang bagal-bagal ninyo sa disbarment na yan samantala kay Secretary Larry Gadon, walang 2 taon, dinisbar nyo kagad? Na nasa ombudsman law din to, the ombudsman cannot investigate or prosecute impeachable officers like the president or like the vice president with criminal cases except
or unless it is for the purposes of filing an impeachment case. Meaning, simple natin, ang ombudsman pwede mag-investigate kay VP Sara kung ang magiging purpose ng pag-investigate at pag-resolve ng investigation, kung may criminal case or wala, is for the purpose of filing an impeachment complaint. Kapag ganun ang basis, pag kinonect mo yan sa bank secrecy law, pwede na yun pumasok sa for the purposes of impeachment or an impeachment case. Kasi ang impeachment case, hindi yan trial mismo, no? Ang impeachment case covers yung proceedings sa House, which is a proceeding, and yung proceedings sa Senate, which is the trial proper. And before the House, meron din proceeding, which is yung case build-up o yung pag-file ng impeachment complaint. And that is part of an impeachment case. So, the ombudsman can invoke that exception and require, dito na papasok yung isa nating pinag-usapan, and require the AMLC to provide the ombudsman with the records or documents of VP Sara's bank accounts. So, dalawang batas pa lang yun. May pangatlo pa tayo, which is the SALN law. Sa SALN law kasi, kapag nag-file ka ng SALN as a government official, meron ding waiver. All government officials who file SALN, including the President, Vice President, may waiver doon that you allow the ombudsman to check your bank account or bank record for the purposes of checking whether or not you comply with the SALN law, yung lifestyle check, kung may nakurakot ka ba or ill-gotten wealth, nasa ano yan, nasa SALN yan. So kapag pinag-connect mo yung tatlo na yun, the ombudsman is empowered to inquire into the bank records even of a president or vice president if may pending case or complaint that alleges na merong pagnanakaw ng pera or merong paggamit ng pera na illegal, na galing sa illegal na sources, like POGO, like stolen money, gagamitin for kampanya or for elections. Yung mga ganong allegation, mabigat yun and will empower the ombudsman to inquire into the bank records of VP Sara. So, ano yan? Yan mga batas ang binanggit ni Attorney Jess Palsis, exceptions doon po sa bank secrecy law. At aabangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung yung mga exceptions na yan under the law ay maia-apply dito kay parang piling above the law na si Sara Duterte. No? Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Pero dahil birthday po ng dalawa kong anak, magbibigay tayo ng 500 pesos. No? Kasi baka hindi na tayo makapag-live mamaya. Ano ang mechanics? Paunahan po kung sino makakatawag kay Top 1. Total, publicly available naman yung number ko, di bigay ko na rin sa inyo. No? Pero hindi po ako nag-entertain mga tol ng ng mga kamustahan, ganon. Sa kung maliban kung talagang emergency, yan, baka sagutin ko kayo sa mga text or messages ninyo. Pero yung mga kamusta, sa dami nyo kasi. No, hindi naman ako nagmamalaki pero pag pinagsama-sama ko po yung mga messages, baka kulangin na po isang araw ko para lang makipagkwentuhan sa inyo, sagutin yung mga simpleng chikahan. Ito ibibigay ko yung number, ipa-flash ko sa screen at kung sino po yung mga makakatawag, marami kayo, syempre, siya po yung mananalo. Yan. Eto. Ayan po. Tawagan nyo po yung number na yan. Teka lang, paganahin natin yung ring. Paganahin natin yung ring. Dalawang tig 500 pesos pamimigay natin. Siyempre, di ako bibilang di ako kagad sasagot dito. Meron tayong oras. No? Para hindi,
Bibigyan ako 3 minutes. Kung sino yung makakatawag after 3 minutes, saka tayo, paano ba lagyan ng to ng audio?